Sinabi ni Advisor Tang Feng na ang Capital University raw ang nanalo laban sa Martial Arts Alliance University sa semifinals ng kompetisyon. Ibig sabihin daw noon ay ang Capital University na ulit ang muli nilang makakalaban. Ngayon nga raw ay iaanunsyo na niya kung sino ang mga magkakasunod na lalaban. Nagulat si Chen Yangxi noong unang banggitin ni Advisor Tang Feng ang kanyang pangalan. Sunod na binanggit ni Tang Feng ang mga pangalan ni Li Jiaoshu, Xu Yikai, Zhao Lei at Fang Ping. Nag-alala ang ating bida dahil unang araw ngayong lalaban ang mga reserves ng kanilang team. Sinabi ni Zhao Lei na sa palagay niyang araw ay parte ito ng estratehiya ng kanilang universidad. Matapos nga raw ang ilang laban ay napakarami ng injured sa mga miyembro ng Capital University. Samantalang naroon pa raw silang dalawa ni Fang Ping bilang mga trump cards ng kanilang team. Kahit ano pang araw ang kalabasan ng pakikipaglaban ng tatlo nilang kagrupo ay sila pa rin daw ang magwawagi sa bandang huli. Sinabi ni Zhao Lei na nasa higher level pa lang daw ng rank 1 sina Li Jiaoshu at Xu Yikai. Mataas man daw ang vitality at rank ni Chen Yangxi pero masyado nga raw mahina ang loob nito kaya malamang ay sumuko na rin agad ito kapag napagod o nasaktan na ito sa laban. Binanggit ni Zhao Lei na sa pagkakataong ito raw ay mas una siyang lalaban kaysa sa ating bida. Mananalo nga raw siya ng 3 sunod-sunod at hindi na siya magtitira ng kahit na isang kalaban. Pinatawag na ng referee ang mga unang maglalaban na sina Chen Yangxi ng Magic University at si Han Shu ng Capital University. Sinabi ni Han Shu na marami na raw siyang narinig tungkol kay Chen Yangxi. Ang lolo nga raw nito ay ang principal ng Capital South Martial Arts University at isa raw itong rank 7 Grandmaster. Simula nga raw bata ay gumastos na ang lolo ni Chen Yangxi ng napakaraming resources para sa edukasyon nito. Pero sa palagay niya nga raw ay nasasayang lang ang mga benepisyo na natatanggap ni Chen Yangxi. Bukod daw sa mahina ito ay wala rin daw itong lakas ng loob para makipaglaban. Sinabihan ni Han Shu si Chen Yangxi nang hindi nga raw ito nararapat na maging isang martial artist kaya mas mabuti pa na sumuko na agad ito. Sa pagkakataong ito ay binanggit naman ni Chen Yangxi ang injured na internal organs ni Han Shu. Mas mabuti nga raw kung umayaw na lang ito at mas unahin nito ang pagpapagamot. Mas importante nga raw na pagalingin muna nito ang mga tinamo nitong pinsala. Nagtaka si Fu Changding kung bakit ganoon daw ang sinasabi ni Chen Yangxi, mukhang nakakalimutan raw yata nito na nasa loob ito ng isang kompetisyon. Sinabi ni Zhao Lei na talagang may panahon pa nga raw si Chen Yangxi na intindihin ang kalagayan ng makakalaban nito, kung ganoon nga raw ay mas mabuti pa na sumuko na agad ito ng maaga. Naisip ni Fang Ping na talagang napakabait daw ni Chen Yangxi. Hindi man lang daw ito nakaramdam ng galit matapos itong insultuhin ni Han Shu. Nainis si Han Shu dahil talagang siya pangaraw ang sinabihan ni Chen Yangxi nang dapat na siyang sumuko. Mukhang nakakalimutan nga raw yata nito na siya ang team leader ng Capital University at siya rin ang nagtop noon sa kanilang martial arts exam. Habang papasugod si Han Shu ay sinabi nito na ayaw niya raw kapag minamaliit siya ng ibang tao. Nagulat si Han Shu noong maiwasan ni Chen Yangxi ang ginawa niyang pag-atake. Nagtaka si Zhao Lei sa bilis na ipinakita ni Chen Yangxi, nagtataka siya kung kailan pa raw ito naging ganoong kalakas. Nagpaliwanag si Chen Yangxi at sinabi na mali raw ang pagkakaintindi ni Han Shu, wala nga raw siyang intensyon na maliitin ito. Nag-aalala lang daw siya na kapag hindi ito agad nagpagamot ay baka maapektuhan pa ang cultivation nito sa hinaharap. Mas lalo pang nainis si Han Shu, kakabanggit niya nga lang daw na ayaw niya na minamaliit siya ng ibang tao. Sa galit ni Han Shu ay walang tigil itong nagsagawa ng pag-atake, pero ni kahit isa sa kanyang mga pag-atake ay hindi man lang tumama kay Chen Yangxi. Sinabihan ni Fu Changding si Chen Yangxi nang lumaban daw ito, hindi nga raw ito ang oras para kaawaan ito ang kalaban. Sumulyap si Chen Yangxi sa direksyon kung nasaan ang kanyang mga kagrupo. Naisip niya ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang mga kasamahan. Lahat nga raw ng mga ito ay ibinigay ang lahat ng makakaya para lang mabigyan sila ng panalo. Kaya hindi nga raw siya dapat umatras dahil lang sa ayaw niyang makipaglaban. Naisip ni Chen Yangxi na salamat nga raw sa kanyang mga kagrupo at pinaalala ng mga ito sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang martial artist. Nabahala si Han Shu noong mabitawan niya ang kanyang sandata matapos siyang atakihin ni Chen Yangxi. Hindi niya inasahan ang pambihirang lakas na taglay ng kanyang kalaban.
Sinabi ni Chen Yangxi na wala raw talaga siyang intensyon na maliitin si Han Shu. Pero dahil nga raw ayaw talaga nitong sumuko ay wala na raw siyang ibang pagpipilian kundi seryosohin na rin ang kanilang laban. Tumama ang malakas na pagsipa na isinagawa ni Chen Yangxi. Napuruhan si Han Shu kaya agad itong nawala ng malay. Doon na rin idineklara ng referee na nanalo raw ang Magic University sa unang round ng laban. Hindi makapaniwala ang mga nanunood na tatalunin lang ng isa sa mga reserve ng Magic University ang team leader ng Capital University. Mukhang mahinhin at mahina nga raw ang nakipaglaban na si Chen Yangxi, pero doon nga raw nila napagtanto na nakakalinlang talaga ang itsura ng isang tao. Naisip ni Fu Changding na parang napakadali lang daw na tinalo ni Chen Yangxi si Han Shu samantalang hirap nga raw siya bago niya ito nasugatan noong huli niya itong nakalaban. Naisip naman ng ating bida na mukhang nagkalakas na nga raw ng loob si Chen Yangxi kaya hindi na ito umiiwas sa pakikipaglaban. Sa ngayon nga raw ay masasabi na niya na isa na talaga itong mahusay na martial artist. Sa mga sunod na laban ay patuloy na ipinakita ni Chen Yangxi ang kanyang totoong lakas at mga abilidad. Nagkaroon na rin ito ng major accomplishment sa kanyang mga leg at sword techniques kaya sunod-sunod na rin itong tinalo ang mga miyembro ng Capital University. Bukod kay Han Shu ay puro reserves na ang mga natitirang panglaban ng Capital University kaya malinaw na kung sino ang magwawagi sa bawat laban. Inasar ni Fang Ping si Zhao Lei na narinig nga raw niya na gusto nitong magkaroon ng tatlong magkakasunod na panalo kapag sumalang na ito. Inanunsyo na ni Grandmaster Zhang Beihao na ang Magic University raw ang itinanghal na kampyon sa ginanap na National Martial Arts University Freshman Championship. Ang lahat ng mga lumahok na freshman ay nagpakita ng lakas at tapang habang nasa loob ng bawat laban. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para bigyan ng karangalan ang mga martial arts university na kanilang pinagmulan. Pinatunayan nila na bawat isa sa kanila ay may katangian ng isang mahusay na martial artist. Nagdiwang ang Magic University sa pagkapanalo ng kanilang ipinanglabang team. At doon na nagtatapos ang kauna-unahang National Martial Arts University Freshman Championship. Kasalukuyan ngayong nakasakay ang ating bida sa loob ng isang tren. Tinanong ni Fang Yuna kung ano ba raw ang binabasa ng kanyang kuya. Sumagot si Fang Ping na pagkatapos daw ng Freshman Championship ay may inilabas daw na ranking ang kanilang bansa tungkol sa mga rank 1 students ng bawat universidad. Nagreklamo si Fang Yuna dahil mukhang may mali nga raw sa inilabas na ranking. Kabilang nga raw sa nagkampiyon ang kanyang kuya kaya bakit nasa ika-6 na pwesto lang daw ito. Nagtaka si Fang Yuna noong sabihin ng kanyang kuya na wala na raw itong pakialam kahit ano pa man ang kanyang maging pwesto. Ibinulong ni Fang Ping na may sasabihin daw siyang sekreto sa kanyang kapatid at huwag nga raw nitong ikakalat agad sa iba. Tinanong ni Fang Yuna ang kanyang kuya kung tama ba raw ang rinig niya na isa na itong rank 2 martial artist. Agad na tinakpan ni Fang Ping ang bibig ng pasaway niyang kapatid, naisip niya na dapat nga raw pala ay hindi niya muna ito sinabi. Tuwang-tuwa si Fang Yuna dahil mas magiging mahal na nga raw ang bawat pirma ng kanyang kuya. Maaari na niya raw maibenta ng 200 yuan ang bawat isa nitong pirma at sa 5 pa nga lang daw na pirma ay magkakaroon na agad siya ng 1,000 yuan. Naisip ng ating bida na nakaipon nga raw siya ng malaking halaga ng wealth value nang dahil sa natapos na freshman championship. Ang reward nga raw na nakuha niya sa kompetisyon ay 500 academic points at nakakuha rin daw siya ng 100 academic points sa pag-breakthrough niya sa pagiging isang rank 2 martial artist. Sa ngayon nga raw ay umabot na sa 20 million ang wealth value ng kanyang system. Uuwi nga raw muna siya ngayon para magdiwang ng bagong taon kasama ang kanyang buong pamilya. Agad na tinawag ni Fang Yuna ang kanyang ama at ina noong makarating na sila sa kanilang bahay. Sinabi rin agad nito na may maganda nga raw siyang balita, ipinagyabang niya na isa na raw rank 2 martial artist ang kanyang kuya. Nagulat ang mag-asawa noong malaman nila na isa ng rank 2 martial artist ang kanilang anak. Naisip ni Fang Ping na talagang napakadaldal daw ng kanyang kapatid. Ikinwento ni Fang Yuna ang mga napanood niya sa natapos na freshman championship. Ipinagyabang niya kung paano tinalo ni Fang Ping ang mga nakalaban nito hanggang sa kung paano ang mga ito naging kampyon. Sinabi ni Li Yuyin na kaya raw pala bigla na lang na-promote sa trabaho ang kanyang asawa nitong nagdaang araw. Sa ngayon ay isa ng deputy head si Fang Mingrong nang dahil sa ipinakita ni Fang Ping sa natapos na freshman championship.
Tinanong ni Fang Yuna kung tumaas na rin daw ba ang sweldo ng kanyang ama. Sinabihan ni Fang Mingrong ang kanyang dalawang anak na ipasok na raw ng mga ito ang mga dala nilang gamit at maghahanda na raw sila ng pagkain. Nagtaka si Fang Ping nung bigla na lang naging seryoso ang kanyang ama. Sama-sama nang kumain ng buong mag-anak sa harap ng kanilang hapagkainan. Tuwang-tuwa si Fang Yuna noong makatanggap ito ng pera mula sa kanyang kuya. Tumulong si Fang Ping sa paglalagay ng mga dekorasyon para sa paparating na bagong taon. Habang nanunood sina Li Yuyin at Fang Yuna ay magkasama naman na umiinom ng tsaa sina Fang Mingrong at Fang Ping. Naalala ni Fang Mingrong ang mga napanood nilang laban sa natapos na kompetisyon. Hindi nila inasahan na magiging napakarahas na mga laban na kanilang mapapanood. Nag-alala pa noon ang mga kasamahan ni Fang Mingrong na baka matalo raw ng Capital University ang mga panglaban ng Magic University. Binanggit ng isang lalaki na sunod na raw nalalaban ang anak ni Fang Mingrong. Nagtaka ang mga magkakatrabaho kung bakit saka pa raw nawala si Fang Mingrong kung kailan nalalaban ang anak nito. Tinanong ni Fang Mingrong kung talaga nga bang ganoong katindi ang laban sa loob ng isang martial arts competition. Naisip ni Fang Ping na nagtataka nga raw siya kung bakit parang napakamudi ng kanyang ama. Iniisip lang daw pala nito ang mga napanood nitong laban. Sinabihan ni Fang Ping ang kanyang ama nang wala raw itong dapat na ipag-alala. Hindi naman daw sila laging ganoon kung makipaglaban, may mga pangyayari nga lang daw talaga na hindi inaasahang mangyari. Sinabi ni Fang Mingrong na ayos lang daw sa kanya basta alam ni Fang Ping kung ano ang ginagawa nito. Susuportahan niya raw ito kahit na hindi niya alam kung paano ang maging isang martial artist at kung bakit ang mga ito nakikipagpaligsahan. Binanggit ni Fang Mingrong na nitong mga nagdaang araw nga raw ay lagi siyang pinupuri ng kanyang mga katrabaho dahil may anak siya na isang mahusay na martial artist. Tama naman daw ang mga sinabi ng mga ito, masaya nga raw sila sa pagkapanalo ni Fang Ping sa natapos na kompetisyon at sa pag-breakthrough nito sa pagiging isang rank 2 martial artist. Pero ang pinakahihiling lang daw niya at ng kanyang asawa na sana ay lagi itong makauwi sa kanila ng ligtas at buhay. Napangiti si Fang Ping matapos marinig ang mga sinabi ng kanyang ama. Sinabihan niya ang kanyang ama na wag daw itong mangamba dahil hindi naman daw siya mangmang para gumawa ng mga bagay na magpapahamak sa kanya. Mas lalo pang lumuwag ang pakiramdam ni Fang Mingrong matapos marinig ang tugon ng kanyang anak. Tinanong ni Fang Yuna kung ano pa raw ang ginagawa doon ng kanyang ama at ng kanyang kuya, malapit na nga raw lumabas ang artista na inaabangan nila. Naisip ni Fang Ping na ang dahilan daw siguro kung bakit napaka-competitive ng mga martial artist ay nang dahil sa may mga tao ang mga ito na gustong protektahan. Nagkaroon ng espesyal na pagpupulong sa opisina ng Governor General ng Nanjing Province. Sinabi ng Rank 7 Grandmaster na si Zhang Dingnan na ang operasyon daw na isasagawa nila sa Nanjing Province na pagpuksa sa mga kulto ay para ihanda ang mga Rank 2 students sa pagpasok sa catacombs. Iginiit ni Lu Fengro na kahit gaano pa raw ang mga ito kalakas ay mga rank 2 students pa lang din ang mga ito. Para na nga lang daw nila ang mga itong tinanggalan agad ng kinabukasan, hindi niya nga raw hahayaan ang kanyang mga estudyante na sumalang agad ng maaga sa isang napakapanganib na laban. Sinabihan ni Grandmaster Zhang Beihao si Lu Fengro nang wag raw agad itong magalit, wala nga raw pagpipilian ang kanilang Department of Education kundi ang isagawa ang ganoong desisyon. Ang sitwasyon nga raw ngayon sa catacombs ay patindi na ng patindi, at sinasamantala nga raw ito ng mga miyembro ng kulto para manggulo sa iba't ibang lugar. Wala na rin daw silang masyadong oras para sanayin ng mabuti ang lahat ng mga freshman martial artist. May ikakatwiran pa sana si Lu Fengro pero pinigilan na siya ni Din Huangjing. Sinabi ni Huangjing na bukod daw sa mga martial artist ay may mga sundalo at mga ordinaryong tao rin daw na nakaistasyon sa catacombs. Hindi nga raw umiiwas o natatakot sa anumang digmaan ang mga martial artist, kabilang na rin daw doon ang mga martial artist ng bawat martial arts university. Sinabi ni Huangjing kay Deputy Chief Zhang na kapag buo na nga raw ang desisyon, ay nakahanda raw ang kanilang Magic University na unang magsagawa nito. Masaya na ipinaalam ni Fang Yuna na may magaganap daw na fireworks show sa gabi ng Lantern Festival. Sinabi ni Li Yuyin na narinig nga raw niya na magiging napakalaki ng event at maraming tao ang balak na magpunta. Kung gusto nga raw nilang manood ay mas mabuti na umalis sila ng maaga para makahanap sila ng magandang pwesto.
Sinabi naman ni Fang Mingrong na simula nga raw nang ipagbawal ang pagpapaputok sa mga kabahayan ay hindi na raw niya halos nararamdaman ang pagsalubong ng bagong taon, maganda nga raw ang pagkakataong ito para makapagsaya naman silang lahat. Tinanong ni Fang Yuna kung pupunta rin daw ba ang kanyang kuya. Sumagot naman si Fang Ping ng hindi, sinabi niya na maaari naman daw silang makakita ng mga fireworks sa labas ng kanilang bahay kaya bakit pa raw siya makikipagsiksikan sa karamihan ng mga tao. Kinulit ni Fang Yuna ang kanyang kuya nang sumama na rin daw ito, matagal-tagal na nga rin daw noong lumabas sila ng magkakasama bilang isang pamilya. Naisip ni Fang Ping na tama nga raw ang kanyang kapatid, ang huling labas nga raw nila bilang pamilya ay noong bago pa siya magsimulang pumasok ng unibersidad. Nagtaka ang ating bida noong makatanggap siya ng tawag sa kanyang telepono. Nagtipon-tipon ang ilang mga martial artists sa loob ng Sun City Hotel. Tinanong ni Fang Ping kung ano ba raw ang mayroon doon. Sumagot si Tan Shenping na narinig nga raw niya na may importanteng anunsyo na sasabihin ng kanilang admiral, kaya kinakailangan na magpunta doon ang lahat ng mga martial artists na naroon sa Sun City. Binati ni Admiral Bai Jinshan ang mga martial artists na dumalo sa kanilang Sun City Martial Artist Exchange Conference. Didiretsahin na niya raw agad ang dahilan kung bakit niya ang mga ito pinatawag doon. Ayon daw sa bagong opisyal na anunsyo ng kanilang Nanjing Province, magpapatupad daw sila ng 2 bagong restriction para sa lahat ng mga martial artist. Ang pinakauna raw ay dapat daw na bumuo ng sariling martial artist militia ang bawat kabayanan kung saan kailangan din ng mga itong sumailalim ng 1 buwan na pagsasanay patungkol sa mga combat techniques. Ang pangalawa naman daw ay magsasagawa sila ng Vitality and Battle Technique Assessment sa kada taon para madetermina ulit nila ang bawat rank ng mga martial artist. Umalma ang karamihan sa mga dumalo na martial artist sa 2 bagong patakaran na ipapatupad ng kanilang probinsya. Nagreklamo ang isang lalaki na napakarami pa raw niyang bagay na kailangang asikasuhin sa kanyang kumpanya kaya paano pa raw siya makakahanap ng oras para sumailalim sa matagal na pagsasanay. Iginiit din ng isang matabang lalaki na pinili nga raw nilang maging isang martial artist para magkaroon sila ng magandang trabaho, wala nga raw siyang plano na pumasok sa pakikipaglaban. Sinabi ni Admiral Bai Jinshan na isa raw kautusan ang mga restriksyon na ibinahagi niya ngayon, kung ayaw nga raw ng mga itong makilahok sa kanila ay agad na nga raw nilang aalisin ang mga titulo ng mga ito bilang isang martial artist. Bukod pa raw doon ay babawiin na rin nila ang lahat ng mga pribilehiyo at benepisyo na tinatamasa ng mga ito. Naisip ni Fang Ping na marami ng araw martial artist ang naging pabayana sa kanilang mga tungkulin, kung gusto nga raw nilang mas mapagbuti ang kanilang Sun City ay kailangan ng araw na magkaroon ng ilang pagbabago. Napaisip din ng ating bida kung may nangyari ba raw na hindi nila inaasahan kaya naging biglaan na lang ang pagpapatupad ng bagong patakaran. Nagtanong si Admiral Bai Jinshan kay Fang Ping kung ano raw ang nalalaman nito tungkol sa totoong mundo ng mga martial artist. Tinanong ng ating bida kung ang catacombs ba raw ang tinutukoy nito. Sinabi ni Admiral Bai Jinshan na mukhang alam na rin daw pala ito ni Fang Ping. Doon na binanggit ni Admiral Bai Jinshan na ang Nanjing, Nanhei at Nans Province pa lang daw ang nagpapatupad ng bagong patakaran na nabanggit niya sa natapos nilang pagpupulong. Nitong mga nakaraang taon daw ay sinubaybayan nila kung kailan at saan lalabas ang sunod na lagusan patungong catacombs. Nagulat si Fang Ping nung sabihin ni Admiral Bai Jinshan na malamang nga raw ay sa kanilang Nanjing Province lalabas ang sunod na lagusan. Tinanong ni Fang Ping kung maaari ba raw itong lumabas sa kanilang Sun City. Sumagot si Admiral Bai Jinshan na malaki nga raw ang posibilidad na ganoon nga ang mangyari, kaya nga raw agad na nagsagawa ng bagong patakaran ang magkakalapit na probinsya para mapalakas ang kanilang puwersa. Binanggit din ni Admiral Bai Jinshan na mahina raw ang ekonomiya ng kanilang Nanjing Province kaya hindi raw madali ang magkaroon sila ng malalakas na tao lalo na raw ang panatilihin ang mga ito. Sinabi ni Admiral Bai Jinshan na wala naman daw siyang ibang intensyon kung bakit niya kinausap ng pribado ang ating bida. Pero sana raw kapag dumating ang araw na bumukas na ang lagusan sa Nanjing Province ay bumalik ito doon para suportahan at protektahan ang kanilang probinsya lalong-lalo na ang Sun City. Sumagot naman ang ating bida nang wala raw dapat na ipangamba si Admiral Bai Jinshan. Basta nga raw sapat ang kanyang lakas ay hinding-hindi nga raw siya mawawala para protektahan ang lugar na kanyang kinalakihan. Magkakasamang umalis sina Fang Yuna, Fang Mingrong at Liu Yin para dumalo sa Lantern Festival. Sinabihan ni Fang Mingrong ang kanyang anak nang wag na raw itong magtampo,
Pinatawag nga raw si Fang Ping ng teaching advisor nito kaya hindi na ito nakasama sa kanila. Sinabi naman ni Liu Yin na kuhanan na nga lang daw ng video ni Fang Yuna ang fireworks display para parang pinanood na rin nila ito ng magkakasama. Umalmas si Fang Yuna at iginiit na hindi raw siya kukuha ng video, gawin na nga raw ng kanyang kuya ang lahat ng gusto nito at wala na nga raw siyang pakialam. Nagsimula nang lumiwanag sa kalangitan ang mga makukulay at naggagandahang paputok. Makalipas ang ilang oras ay nakatanggap si Fang Ping ng isang video mula sa kanyang pamilya. Ibinili ng kanyang ina na wag daw nitong kakalimutan na kainin agad ang baon nitong dumplings kapag nakarating na ito sa Magic University. Sinabi naman ni Fang Mingrong na sana raw ay maging maayos ang pagsasanay ni Fang Ping at wag raw ito masyadong magpapastress. Kapag nakaramdam nga raw ito ng pagod ay maaari naman ulit itong umuwi sa kanila. Sinabihan ni Fang Yuna ang kanyang kuya ng napakasinungaling nga raw nito, sinabi nga raw nito na sasama ito sa kanila. Kung hindi nga lang daw siya pinakiusapan ng kanyang ama at ina ay hindi niya raw kukunan ng video ang pinanood nilang fireworks display. Napaisip si Fang Ping kung posible nga ba raw na sa Sun City lumabas ang sunod na lagusan patungong catacombs. Ang Sun City nga raw ang kinalakhan niyang lugar at ito rin daw ang tirahan ng kanyang pamilya. Kung gusto niya nga raw ang mga itong protektahan ay kailangan na nga raw niyang bilisan ang kanyang pagpapalakas, kailangan na nga raw niyang lumakas sa lalong madaling panahon.